Yan, hello po. Shoutout po sa lahat mga ka-Team Daddy Frankie. And welcome po for another video. So, pag-usapan po natin mga kababayan, mga kabarangay, mga ka-Team Daddy Frankie. Ito pong latest na usapin. Oo. Ito po dito po sa bahay. Nakakatapos lamang po ng house blessing, no? Kay Kuya Oliver. Ah. So marami nga tayo natanggap na mensahe, marami po tayong natanggap na mga komento at nanood din ng interview natin no kay Daddy Frankie. At marami pong mga komento, mga kababayan, mga kabarangay. Dito sa interview na ito, may mga hindi natuwa, may mga nadismaya, may mga nainis, may mga natuwa. So samot-saring emosyon nga po ang saloobin no ng mga viewers at ng mga followers ng Team Daddy Frankie. Well, first of all mga kababayan no, mga Team Daddy Frankie. First of all, yan po ay personal na decision po ni Daddy Frankie regarding po sa bahay ni Kuya Oliver. Sana naman po dun sa mga nagsasabi na or nambabash, 'di ba? Sabi nga ni Daddy Frankie, wala siyang time para sa inyo, sa negative comments nyo. Dahil mas gusto niya na nakafocus sa tamang daan, nakafocus sa tamang desisyon, no? At may mga nakita kasi kong comments at nagsasabi na porke daw napakinabangan na, porke daw kumita na, nabigyan na ng bahay, iiwan na lang daw basta-basta. Narinig nyo naman po sa interview. Papaunawa lang po natin dun sa mga hindi po makaintindi na basher. Yung pag-expand ni Daddy Frankie ng Luzon, Visayas, Mindanao para maghanap ng iba pang beneficiaries, hindi lang dito sa Luzon. Yun po ay kapasidad po yun ng Team Daddy Frankie. At karapatan po nila yon na magdesisyon kung mag-expand sila. At narinig naman po natin mga kababayan, mga kabarangay, sa mismong bibig ni Daddy Frankie na siya po ay dadalaw pa rin kay Kuya Oliver. Yun nga lang pag-alis ni Kuya Oliver sa shelter, yun nga lang pagbawal sa kanya ng DSWD na magkopkop no, ng mga kagaya ni Kuya Oliver, ano na nga 'di ba? Kumbaga ano na nga ito napakasakit na nga sa kanya sa team ito pa kayang 'di ba? Ito pa kayang pag tingin-tingin niya kay Kuya Oliver, sa tingin nyo ba gusto rin ba ni Daddy Frankie yon na ganun lang ang gagawin niya? Of course hindi, pero kailangan kasi nga kailangan din bigyan ng responsibilidad at tamang responsibilidad itong mga kapatid katulad ni Kuya JJ, ni Ate Ansing, 'di ba? Na kailangan gampanan naman nila yung responsibilidad din nila kay Ate Ansing. 'Di ba? Dahil nandiyan naman si Daddy Frankie, ginawa na niya yung best niya, ginawa na rin ng mga sponsor yung best nila at nandiyan naman sila to support, 'di ba? Continue support Kuya Oliver when it comes to food, when it comes to medicine, monthly check-up, 'di ba? Lahat naman daw po 'yan tuloy-tuloy So syempre, hindi naman kailangan mag-stick lang, 'di ba? Pagka nag-stick kay Kuya Oliver, sasabihin nyo, 'di ba? Pinagkakakitaan lalo, 'di ba? Sasabihin nyo mas malaki kasi views kay Kuya Oliver. Kumbaga parang eto kasi yun mga kababayan no, mga kabarangay, mga ka-Team Daddy Frankie. Ito kasi yun. Para bang tinatanggalan nyo ng lugar si Daddy Frankie or ang Team Daddy Frankie na hindi nila alam kung saan sila lulugar. Maggumawa sila ng mabuti,
may masasabi pa rin kayo. 'Di ba? Hindi na nila gawin 'tong ganitong senaryo, may masasabi pa rin yung iba diyan. 'Di ba? Hindi naman lahat majority talaga natutuwa sa pagkagaling ni Kuya Oliver. Yung tuluyang gamutan ni Kuya Oliver, 'di ba? Maraming benepisyo na natanggap si Kuya Oliver. Kasi deserve niya 'yun. Deserve niya po 'yun, 'di ba? Kayong mga eto hindi naman sa pag-aano. Kayo po bang mga basher diyan? Kayo po bang mga may nasasabing negatibo diyan? Tanong ko lang ito question ko. Kayo ba ay may nagawa ng mabuti sa kapwa nyo? Tanong ko lang o kahit sa pamilya nyo, may nagawa na ba kayong kabutihan? Kagaya na nagagawa ng Team Daddy Frankie. Kasi kung meron kayong nagawa, ilatag nyo dito ebidensya. Diba? Baka wala pa kayong bilang sa kagaya ng bilang na nagawa ng Team Daddy Frankie. Diba? So, huwag kayong makipagyabangan. Huwag kayong kung magsalita kayo para bang napakalaki ng ambag nyo sa lipunan wala nga yung iba nga sa inyo, palamunin pa rin. Diba? Real talk lang. Yung sa inyo, nagsitandaan na, asa pa rin sa, palamon ng gobyerno, palamon ng porpis. Diba? So, bago kayo magsalita, you have to make sure na meron kayong nagawa rin na mabuti sa kapwa. Diba? Para hindi kayo napupulaan din. Kasi may mga tinignan akong sa mga FB, may tinignan ako mga profile pic. Yung mga nagsasalita, yung mga basher ng Team Daddy Frankie. Tinignan ko, nagluluto sa lumang kaldero, sa ganitong pero kung makapagsalita, alam mo, napakayaman. Diba? Saka po iwasan natin yung pagiging demanding. Yung para bang gusto natin turuan si Daddy Frankie ng kung anong tama nilang gawin, dapat nilang gawin. Hindi kayo na mag-vlog. Diba? Mas magaling pala kayong mag-isip sa Team Daddy Frankie, kay Daddy Frankie. Di kayo na po. Diba? Kayo na yung mag-vlog. Paltan nyo na lang si Daddy Frankie. Diba? Buti nga ang bait-bait ng tao. Diba? Buti nga po, hindi nangungupal. Hindi, diba? Nanto-talk shit. Dahil from the very start, kilala na namin po yung tao. Tagal na namin kaibigan ni Ballpoint Man yan. Si Daddy Frankie. Alam po namin ang kapasidad nila na tumulong. Alam namin ang kapasidad nila bilang isang tao, bilang isang mabuting tao na nilalang ng Diyos. Diba? Alam po namin yun. Yan po yung taong hindi marunong magdamot sa kapwa. Very down to earth. Imagine niyo kung tutuusin, baka kung maiba-ibang vlogger yan, baka hindi niyo baka gada pa picture niyo, hingang kayo ng dolyares. Meron akong kilalang ganyan, nasa charity rin. Diba? Okay. Charity vlogger din, pero bago mo sila ma-meet and greet, kailangan may panghanda ka. Pag umuwi ka ng Pilipinas, kailangan may pakain ka. And Team Daddy Frankie po, hindi ganun. Diba? Apaka-humble po ng tao na yan. Kahit na malayo na narating ng Team Daddy Frankie, kahit na sabihin mong isa na sila sa tinitingala na isa sa mga charity vlogger ngayon, diba? Or content creator, yan po ay nananatiling nasa baba. Nasa laylayan po ang puso at dangal. Yan po ang isang Daddy Frankie. Kaya po sana maghinay-hinay naman tayo sa pagsasalita. Alam ko hindi ko ma-please yung ibang kupal. Alam ko hindi ko ma-please yung ibang kupal. Pero sana yung kakupalan nyo, dalhin nyo sa pamamahay nyo na lang. Huwag nyo nang dalhin sa SOCMED. Huwag nyo na pong dalhin dito sa social media. Diba? Yung pagiging kupal nyo sa pamilya nyo, ano nyo na lang, diba? Ituon nyo na lang sa pamilya nyo. Kupalin nyo yung mga anak nyo, yung mga asawa nyo, diba? Mga kamag-anak nyo. Huwag kayong mangupal ng ibang tao
na kagaya ni Team Daddy Frankie na tumutulong sa kapwa. Ulitin ko, ang Team Daddy Frankie po, pinanganak sa social media yan na natulong na. Hindi pa sila sikat. Hindi pa sobrang sikat ang Team Daddy Frankie, si Daddy Frankie. Hindi pa siya totally sikat. Hindi pa siya boom na boom. Tumutulong na po yan sa sarili niyang pera. Dahil negosyante po yan eh. May itutulong talaga yan. Kaya nga po yung binibigay ng sponsor, buo niyang binibigay yan. Hindi kagaya ng ibang charity vlogger dyan, may anomalya. Diba? Ibibigay dun sa ano, tapos pagkatapos ng vlog, babawiin. Si Daddy Frankie po hindi. Makikita nyo naman yan. O kagaya kahapon. May binigay kay Kuya Oliver. Diba? Pinahawak kay Kuya JJ. Nakita ng taong bayan doon na naandoon. Nakita namin. Ganun ka-transparent ang Team Daddy Frankie. Ganun po ka-transparent ang isang Daddy Frankie. Na kung tutusin naman talaga, sisirain mo pangalan mo sa halagang 20 mil, 50 mil. Diba? Kahit pa sabihin natin 100,000, pagpapalit mo yung kredibilidad mo para dyan sa mga perang ganyan, di siguro. Diba? Kaya wag nyo pong husgahan. Okay? When it comes to views, natural po yun, magkaka-views, binlag nga eh. Diba? Pero wag nyo naman diktahan yung tao na tigil na yan, sige pa, ganyan. Sasabihin nyo, opinion, hindi po opinion yun. Pag-uutos po yun. Magkaiba yung inuutusan mo yung tao, yung nag-vlog, magkaiba yung nagbibigay ka ng opinion. Diba? Magkaiba yun. Sana po alam natin yung ano dyan, yung katotohanan. Diba? Alamin nyo muna, I'm sure some of you hindi talaga pamilyar. Diba? Kung ano ang totoong ugali ni Daddy Frankie. Kami pong mga nakasama niya, kaming mga kaibigan niya, literal, kahit hindi kami madalas magkita-kita dahil sa sobrang busy ni Daddy Frankie. Diba? Sa GC lang kami nag-uusap-usap, kamustahan. Alam namin na never nagbago si Daddy Frankie. Kung sa amin nga lang nila ballpoint man eh. Yung trato sa amin pag nagkikita-kita kami, naandun pa rin po. Kasi likas po kay Daddy Frankie na mabait. Yun nga lang ano eh. 'Di ba, Mami? Paalis na sila, 'di ba? May humabol na gustong magpa-picture. Pa-picture. Binaba niya pa rin. 'Di ba? Kung maiba-iba 'yon, wala na, hindi napapansin ninyo. Oo, tatanungin pa kung may dollar. 'Di ba? Parang si sabi naman ng mga viewers, parang si Ansing yun. Ibang charity vlogger. I'm sure kilala nyo yung tinutukoy ko. Na walang bukang bibig ko, hindi pera. Diba? Sa live, pera. Sa pera. Puro pera, maririnig mo sa bunganga. Dito kay Daddy Frankie, hindi. Ang maririnig mo, aral. Aral sa buhay. Aral in spiritual. Good manners and right conduct. Yan ang matututunan mo. Hindi lang po basta pagtulong yan. Bawat tao sa atin ay nakakakuha po. Nakakakuha po ng aral. Kaya nga po mahal ng taong bayan si Daddy Frankie. Saka po speaking of mga humihingi ng tulong, may mga nakukuha akong message na sa akin din nagme-message, sir, baka pwede mo kaming ilapit kay Daddy Frankie, followers po kami. I will do my best po. Actually, lahat naman po, kasi may GC kami sa hindi po nakakaalam, no? At pag may humihingi po ng tulong, inilalapag po talaga namin doon. Pero, syempre, mayroon pong pattern yan sila Daddy Frankie. Ini-schedule pa po. Oo, at kung mai-line up kayo, 'di ba? Kasi kung full na sila sa loob ng isang buwan, kasi hindi naman po, for example, sabihin natin sa loob ng isang buwan 100 katao. Diyos ko, paano nila i-vlog yung 100 katao na yun na nahingi ng tulong, 'di ba? So, kaya po nila selective.
ika nga, yung mas higit na kailangan. Katulad ni Kuya Oliver, 'di ba? Katulad ni Atinida. Oh, 'di ba? Katulad ng mga binabagong vlog nila Daddy Frankie. Yung mga gano'n, yung badly needed talaga at kailangan na. Kailangan mabago talaga ang buhay. 'Di ba? Hindi yung porke wala, porke wala, lapit agad, 'di ba? Hindi po. Kung magagawan nyo pa po ng paraan, gawan nyo ng paraan. 'Di ba? Huwag po tayong masanay na wala tayong ginagawang paraan para sa kapamilya natin. Kapamilya po natin 'yan. Actually, maging lesson learned nga itong buhay ni Kuya Oliver sa atin eh. 'Di ba? Dito napatunayan ng Team Daddy Frankie, napatunayan natin mismo. Dalawang mata po natin na nakakita. 'Di ba? Ng transformation ni Kuya Oliver. Imagine nyo, sinukuan na ng pamilya, sinukuan na nila Anseng. 'Di ba? 20 years nakakulong. Imagine that. Nakita natin yung transformation. Nakita natin yung pagbabago. Nakita po natin yung kumbaga ang buhay, hanggat may buhay, may pag-asa. Nakita po natin yun kay Kuya Oliver. Kaya sana po, no? Kung wala naman pong masabing matino, yung iba dyan, yung iba lang po kasi marami talagang nakasumisimpatya sa Team Daddy Frankie. Marami po talaga natutuwa sa ginagawa, nagiging inspirasyon ang Team Daddy Frankie, 'di ba? Sa mga ganitong larangan. Kaya po sana po tayo, ulos dili po tayo sa pagsasalita, panghuhusga. Hindi po iiwan ng Team Daddy Frankie si Kuya Oliver. Malinaw po yon na sinabi niya sa interview. Sino po ba nakapanood ng interview rito? Interview po namin kay Daddy Frankie. Ayan, comment down below po. Sana po malinaw sa inyo, narinig nyo naman po, na hindi po iiwan. Dadalaw-dalawin pa rin. Diba? Doon sa CCTV, of course, pag-aaralan pa. Okay? Hindi naman po lahat ng suggestion, 'di ba? Sabi nga ni Daddy Frankie, nakikita rin naman niya talaga yung mga comment na sana maglagay siya ng CCTV kay Kuya Oliver para makikita pa rin niya kung syempre kumbaga kay Daddy Frankie, pagkatiwalaan muna natin yung para rin naman natin sinabing wala tayong tiwala sa kay Anseng saka kay Kuya JJ. 'Di ba? I'm sure some of you wala talagang tiwala kay Anseng. 'Di ba? Pero kay Kuya JJ, 'di ba, paubaya naman natin. Bigyan naman natin sila ng kahit papaano second chance na mapatunayan nila sa sarili nila kay Kuya Oliver itself na mahal nila ito. 'Di ba? So, para mapatunayan rin yung sinasabi ni Anseng na mahal niya ang kapatid niya. 'Di ba? So, bigyan natin sila ng chance. Bigyan natin sila ng konting space para naman, 'di ba, kahit papaano may ilayo muna sila sa social media. Kasi grabe na rin po talagang ni Anseng na tatamasang batikos, 'di ba? Kahapon nga, dami nagko-comment. Sabi, habang nagbibigay daw ng pera, si Daddy Frankie, nakatingin daw sa pera si Anseng, nang lalaki daw mata. Pati ba naman, pati ba naman yun na silip nyo pa, 'di ba? So, bigyan po natin ng chance yung magkapatid na kung paano nila alagaan yung kanilang kapatid, 'di ba, na si Kuya Oliver. I'm sure babalik naman si Daddy Frankie dyan eh. Siyempre, meron lang kailangan asikasuhin pa na ibang beneficiaries. Hindi lang naman si Kuya Oliver. So, may mga deserve pa rin, kagaya ni Kuya Oliver, na gustong tuntunin ng Team Daddy Frankie. Diba? So, ayun lang mga kababayan, mga kabarangay, mga ka-Team Daddy Frankie. Sana po malawak na pang-unawa. Sana po, iwasan na po natin yung
yung panghuhusga. Iwasan na po natin yung hindi magandang salita, no? Especially po sa kapwa-tao natin dahil wala pong magandang maidudulot sa kapwa yan, no? At sarili nyo lang din ang kinakalaban nyo. Hindi porke nagsalita ka, sasabihin mo opinion. Magkaiba po yung opinion sa panlalait. Magkaiba po yung panlalait sa opinion. Okay? Pakalaki pong diferensya nun. Okay? So, maging aral sa atin yung binibigay na aral ng Team Daddy Frankie. Diba? Especially ng vlog nila. So, sana po may natututunan tayo sa araw-araw at maraming salamat po sa mga bagong subscriber natin dito sa Pikwa Official. At tayo po ang isa sa mga official reactor ng Team Daddy Frankie at defender at the same time para po sa mga tutuligsa kasi wala nang time si Daddy Frankie na sumagot sa mga basher. So kaya tayo na lamang po ang dumidepensa at nag-elaborate at nag-explain sa mga basher na hindi makaintindi, no? Paalala lang naman po sa mga basher, huwag nyo pong piliin maging toxic. Ang pangit po. Kasi mamanahin ng anak nyo yan. No, mamanahin ng anak nyo hanggang sa kaapu-apuhan nyo. Kasi nakikita sa inyo yung pagiging toxic. Okay? So hanggang dito na lamang po muna ang ating video. At kung gusto mo pa ng mga ganitong klase ng reaction at topic, comment down below. At don't forget to like and share at subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-Team Daddy Frankie at mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat po. In behalf of Team Daddy Frankie and Daddy Frankie Reactor, ayan, God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo ng matiwasay at may pagmamahal sa puso. God bless everyone. Paalam po.